ang mga hiwaga mo, hindi namin maintindihan kalaliman ng isalita, at hindi ka namin lubos na makikilala sa pagiging Diyos mo. And we thank the Holy Spirit, our teacher, na siya nagtuturo sa amin, naghahayag sa amin, that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is God. He is Yahweh of the Old Testament, He is Yahweh of the New Testament. Yahweh God, the Word of God, who became a man to pay the price of our sins, to destroy the works of the devil, and to make us join heir together with Christ. Yan tatlong mahalagang bagay na yan ang dahilanon why God, Jesus became a man, para bayaran ang aming kasalanan, para wasakin, talunin si Satanas at ang kanyang kaharian, at upang kami gawin mong tagapagmanang kasama ni Kristo. In the name of Jesus, salamat po sa revelation knowledge through the revelation of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Hipuin mo ang puso ng bawat isa, hipuin mo bawat sa amin, and fill us with your presence, Lord. Just like the day of Pentecost, Lord, na nagkaroon ng first outpouring of the Holy Spirit, you filled all the believers, 120 believers were filled with the Holy Spirit, were flooded with your presence, and they were all consumed by the fire of God's love, fire of the Holy Spirit. At sa umaga ito, wala kami tinataas, kundi ang aming Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. At nalulugod ang Ama na itaas ang anak. Kapag itinaas ang anak, itinataas ang Ama. Ito ang paraan mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin po natin, Panginoon. Let's lift our hands to God. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lo siyakeking amasot ramanda. Thank you, Lord. Praise Him. Praise Him. Praise His holy name. Hola masyakira. Praise Him. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give worship to your name. Amen. Sino naniniwala na si Jesus nasa ating kalagitnaan ngayon? Sinong naniniwala na si Jesus nasa loob ng inyong pagkataong loob?
Sino naniniwala na kayo ay nasa loob naman ng Panginoong Jesus? Parang mas marami yung kanina. Si Jesus nasa loob nyo. Kayo nasa loob ni Jesus. Christ in you, you in Christ. Yan ang ating tatalakayin po sa umagang ito na ito ay related din doon sa ating message last week na tinitlean po natin na to eat His flesh and to drink His blood. Yung tanong na why Jesus say that if you will eat my flesh and drink my blood, you have life. Yan ang katanungan. At sinagot po natin yun. Nagulat yung mga manampalataya sa sinabi niya. At marami sa kanyang mga tagasunod, mga followers niya, ang lumayo na sa kanya. Nawirduhan doon sa kanyang sinabi. Maliban na kainin nyo ang laman ng alaman ko at inumin nyo ang dugo ko, wala kayong buhay. Wala kayong buhay na walang hanggan. Nagulat yung mga tao. At yung mga followers, nag-isip. Nagduda, ano ito? Kulto ba ito? Ano ibig sabihin to? Hindi ko maintindihan. Nakakatakot naman yung sinabi nito. At yung mga nag-aalinlangan, at yung hindi talaga sure na sila ay tagasunod, followers of Jesus, na walang ganang sumunod. Nadismaya, yung iba nagduda, yung iba nawirduhan, at sila'y lumayo na sa Panginoon. Marami. So, hindi katakataka kung bakit sa panahon ngayon, may mga disciples din na lumalayo sa church na nagre-represent sa Panginoon na naglagay sa kanila sa home church, doon sa kawan, para sila ay doon ingatan at pagpasturan ng itinalaga ng Panginoon. Maraming umaalis, lumalayo, kasi sila ay, yung iba, nagkaroon ng hindi niya maintindihan, yung iba naman, hindi nasunod yung kanyang gusto, yung iba naman, na-open sa pastor, yung iba naman, open sa kapatid. At lumayo, lumipat sa ibang church. Ngayon, uso yan. Nung panahon namin nung araw, 1978, hindi uso yon yung mga lipat-lipat. Kasi kakaunti pa ang church na born again sa San Pablo. Catholic Church, tsaka yung mga natutulog na Protestant churches na patay ang pagsamba. Merong isang full gospel dito sa San Pablo, 4 Square Church. Yun lang yung isa. Matagal na yun. Yun ang unang full gospel or Pentecostal church dito sa San Pablo, 4 Square. Yun nasa sa Balagtas. Pero yung kanilang teaching, yung kanilang service, malumanay din. Hindi talaga full blast na Pentecostal. Kumbaga sa regular lang. Hindi controversial. Parang style Protestant din. Kaya nung yung pastor ko, Pastor Ting, ay nagsalita sa Church of Christ, na isang Protestant church, at kanyang bandang huli, nagalingan sa kanya magsalita, may karisma, ginawa siyang pastor. Kung ano yung ituturo na galing sa Bible, yun ang ituturo niya. At pagdating sa teaching ng Holy Spirit, doon na nagkaroon ng hindi maganda. Hindi na nagustuhan yung kanyang pagpipreach at pagtuturo kasi tinuturo na niya ang gifts of the Spirit, ang baptism of the Holy Spirit. Thank you, Iha. Kaya mo ikaw ang papalit sa akin. Thank you. So, yung pastor ko, nung tinuro yun, nagkaroon ng problem,
Ang tagapanguna doon, yung mga elders of the church, sa kanila, pag ayaw na sa'yo, kahit ikay pastor, tatanggalin ka, papalitan ka. Gaya nung pastor na pinalitan niya. Inalis yung dating pastor, pinalit siya. Ngayon, siya naman ang inalis. At nung siya umalis, nalungkot ako, kasi sa kanya ko naliwanagan yung katotohanan. Umalis siya at nagtayo siya ng small group na naging church at ako yung sumama sa kanya. Doon nagpasimula ang Pentecostal Church sa San Pablo. Nakaramihan ng Pentecostal Church sa San Pablo galing doon sa amin. Yung mga na-train, humayo na, mga naging pastor na, iisang, ang tawag doon, iisang pisa. Jesus reigns, galing sa amin, si Pastor Joe, kami ang magkakasama. Nagtayo siya ng sariling church, naging Jesus Save. Jesus Save, Kay Pastor Reggie, si Pastor Reggie, galing kay Pastor Joe, na galing din sa amin. Nagtayo ng church, nagkaroon ng church, Cathedral of Faith. Si Pastor Sinem, galing sa akin, galing dito sa church, nagtayo ng church. Yun na yung church. Malaki na yung church doon. May building connected sa Toriano. So karamihan ng mga churches dito ay bunga rin nung ginawang pagtatayo ng aming pastor na church. At kung saan kayo nilagay ng Panginoon, doon ka. Pwede ka lang umalis sa isang church. Number one, kung merong issue, doctrinal issue. Kung kulto na yung itinuturo ng pastor at wala na sa Bible. Maging ako, sasabihin ko sa inyo, pag kulto na itinuturo ko, umalis na kayo dito. Yun, pwede tayo umalis. Doctrinal issue. Yung pastor ko, Pastor D, kaya nawala sa Church of Christ, pinaalis doon, doctrinal issue. Hindi nila kayang lunukin yung teaching ng Pentecostal about the Holy Spirit. Pangalawa na issue, kapag yung pastor ay may issue na sa babae, nahulog sa temptation, ayaw mag-repent, tuloy pa rin sa kasalanan, better umalis na sa church tayo. Or yung pastor ang alisin kung ayaw mag-repent. Kung nag-repent naman, nag-public repentance, public confession, talagang nagsisisi, ang church ay gagawa ng restoration program para sa kanya, pero hindi mo na siya magmi-minister for ilang years. Then later on, pag siya'y nakabangon na, pwede siyang i-restore. Kasi kawawa rin naman, nahulog lang sa tukso. Pero kung tuloy-tuloy sa kasalanan at ayaw paawat, delikado. Baka yung spirit of lust na nasa kanya, malipat pa sa inyo. Yun ang ikalawang dahilan na pwede tayong umalis sa home church. And number 3, kapag may issue ang pastor o yung leader sa church at kinukurakot niya ang pera ng church, ginagamit niya sa sarili niya or ninanakaw niya ang pera ng church, dapat disiplinahin yung pastor or alisin, o kung mag-repent, magkaroon ng restoration program, o kung ayaw at matindi yung issue, may delikado yun. Ayun, pwede kang umalis na. Kasi yung mga ganong kasalanan, seryoso, nakakahawa yun. Nakakahawa. Yun lang ang tanging, alam kong reason na pwede tayong umalis sa isang church. Ako pamula nung ako'y naging Kristiyano hanggang ngayon, almost 46 years na akong Kristiyano, isang church lang ang aking
itinuring na Mother Church. Itong church na ito. At itong church na ito ay dating Church of the Living God na itinayo ng aking pastor, si Pastor Ching Barte. That later on, nagka-problem sa SEC, hindi natin na-renew, ang laki ng babayaran, so ginawa namin, pinalitan namin ng pangalan Jesus Christ the Living God. Na-delayed yung aming pagre-renew. Dati ito ay Jesus Christ the Living God Ministries. Na-delayed na naman. Yung mahirap kasi nag-aasikaso na pag nag-resign, o kaya umalis, walang mag-asikaso. Kaya ngayon, naglagay ako marami mag-aasikaso, nagdagdag ako ng tao sa core group, hindi na madidelay. Kaya lang, na-delay pa rin tayo gawa ng pandemic. At yun ang aming nilalakad na sana, pinag-pray natin na huwag tayong hinga ng penalty sa delay. No, kasi yung kapatid natin na nag-renew sa SEC, nung aming pinalo up, panahon ng pandemic, wala yung papers natin, nawawala. Pero maagang pina-renew, lumabas, hindi natin napaparenew. Kaya magbabayad tayo ng malaki sa SEC bilang multa, penalties, ay pinagpipray namin, wag na lang, by the grace of God. Ang option lang, palitan na naman ng pangalan. Kaya humaaba ang pangalan nito eh. From Jesus Christ the Living God Ministries, naging Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries, at ang SEC nagpahaba pa, dagdagan nyo ng San Pablo City. Ang haba. Kung ako lang ang nasusunod at simple lang ipapangalan ko sa church 3 words lang. Church of Jesus, tapos na. Ayoko lang mahabang pangalan. Pero nasunod yung SEC nag-suggest. Okay. So ngayon, marami mga kapatid na wala na-open sa kapwa-kapatid. Pero ang hindi natin alam, bahagi yon ng testing ng Panginoon. Kung sino talaga ang totoo na followers of Christ, ano man mangyari, hindi ka matitisod. No? Hindi ka ma-offend sa kapatid, hindi ka ma-offend o magtatampo sa pastor, hindi ka ma-offend doon sa nakatungtong sa ingrown mo, sa paa. Hindi ka magtatampo doon sa kapatid na nakapagsalita na hindi maganda. Ano man mangyari, nando ka lang sa posisyon mo sa church na pinagkalagyan sa iyong Panginoon. Kaya pamula na ako'y nagimana ng pagka hanggang ngayon, isang church lang ang kinabibilangan ko eh. Naging loyal ako sa isang church. Kasi naging pamantayan na ng buhay ko yan, yung maging loyal sa isa lang. At narinig ko yan sa tatay ko noon na ako ay pinakiusap lang sa GMA Channel 7 na ako'y tanggapin. Tinanggap ako biyaya sa pakiusap. At sabi ng tatay ko, tandaan mo, nakiusap tayo na tanggapin ka dyan, maging loyal ka, maging faithful ka sa kampanihan. Ano man mangyari, diyan ka. Ay, hindi na, umalis. Noong magdi-December noon, nagtrabaho ko almost 15 years. Noong magdi-December noon, ang daming opening, job opening, animation, linya ko yon. Nag-apply ako doon kay Chito Ronyo, doon sa kanyang animation na office, natanggap ako. Kamag-anak pala nila, brother, Gerson. Chito Ronyo, yung director. Sinubukan ako, so pinapabalik na ako. Biglang naalala ko ang sweldo, triple ng sweldo ko sa Channel 7. Biglang naalala ko yung sinabi ng tatay ko na nakiusap lang tayo sa company niyan, tinanggap ka.
maging loyal ka, maging tapat ka sa company yan. Naku, hindi na ako bumalik. At ang sinunod ko, yung umaalingaw-ngaw na sinabi ng ama ko. At ang tawag doon, loyalty, faithfulness. Pagtapat ka sa church, tapat ka rin sa Panginoon. Susukatin ng Diyos yung faithfulness mo sa Kanya, sa faithfulness mo sa ministry at sa lugar na pinaglagay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang hindi alam na maraming Kristiyano. Ang reward naghihintay sa mga mananampalatayang tapat. Amen. At nung araw na yon, marami nawala kay Jesus. At sabi niya kila Peter sa original niyang apostles, kayo gusto niyo na rin umalis? Alis din ba kayo? Ay, Lord, hindi. Sa iyo namin nakita, nasumpungan ng buhay. Susunod kami sa iyo. Sino natira kay Jesus? Yun talagang nagmamahal kay Jesus. Nakikinig po ba tayo? Dadaan tayo sa pagsubok. Kaya ang isa sa purpose why Jesus said that, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, wala kayong buhay sa Kanya. To test their faithfulness. To test their faith. Kung sino yung talagang followers. At noong time na yon, lumantad yung hindi totoong followers, nagsialis. Amen. Alam nyo, nung Dark Ages, napakahirap maging Kristiyano. Bakit? Pag nalaman kang Kristiyano under Roman Empire, lalo ng panahon ni Nero, at ng mga sadistang mga emperosong araw, ang mga Kristiyano, ginagawang lantern sa gabi. Iginagapo sa poste at sinisindihan. At ang mga Kristiyano, yung marami, nilagay sa arena, panahon ni Nero, at yung mga leon na ginutom sa loob ng mahabang panahon, pinakawalan at lahat ay nilapa ng leon at pinaghiwa-hiwalay ang mga body parts, nagputol-putol. Kaya nga doon sa Book of Acts, Book of Martyrs, meron ako niyan. Yung kasi history ng mga Kristiyanong namatay sa kakilakilabot na kamatayan, habang dinadampot daw ng mga Roman soldiers, iniimis yung mga body parts na nagkalat, yung mga laman, yung mga pugot na ulo, pag dinadampot, lahat nakamiti. Naka-smile. Putol yung ulo. Siguro nakita nila si Jesus. Kasi nung papakawalan na, lahat sila lumuhod at nalalangin sa Panginoon. I believe hindi nila naramdaman ang sakit. Si Antipas, na pinuri ng Panginoon sa Book of Revelation, Antipas, may post ako niyan sa Bible Vice, na dahil siya ay Kristiyano sa pangaral ng salita ng Diyos, hinuli siya at siya inilagay doon sa malaking baka na metal, na merong pintuan yon at merong higaan, metal na bakal, at ipinasok doon na hubot-hubad yung Kristiyano na papatayin. Pagkatapos, sisindihan yung metal na bakal, parang kaldero, at lulutuin ng buhay yung Kristiyanong nasa loob ng metal calf. At sa bibig ng sculpture ng metal calf, na nandoon yung tinotorture ng Kristiyano, may butas yung bibig na mayroong hose para rinig ng mga tao yung kakilakilabot na hiyaw at pag-iyak at pagsigaw nung Kristiyano na niluluto ng buhay sa loob ng metal calf. Hanggang sa mamatay si Antipas sa loob, hindi niya dininay si Jesus. Ganyan yung mga Kristiyano nung araw. Si Paul, pinugutan ng ulo. Si Peter, pinakula pabaligtad. Si James, tinulak sa mataas na building, pagbagsak, pinagpapalupa. Patay. May mga disciples, sinaksak, merong pinana, merong pinugutan ng ulo.
May mga Kristiyano nung araw, ibibiting ka sa parang poste, hihilahin ka. Ang paa mo may malaking pabigat. Malaking object na pabigat na nahahatak yung mga buto mo habang tinataas ka. At kapag gasing taas ka na ng poste, at yung buto mo yung nagkakahiwa-hiwalay dahil ang bigat ng nakabitin sa paa mo, bigla kang bibitawan, patay. Ang mga Kristiyano, merong metal na, may bakal na lalakaran, patutuloyin ka doon. Na doon sa gitna, merong very sharp na blade. Tapos ang paa mo habang nandoon ka, hihilahin, wakwak, hatiga. Ang mga Kristiyano, nilalagari, habang nakatali, pamula rito, nilalagari. Ano, i-deny nyo si Jesus? At isisigaw nyo lang, Caesar is Lord? No, Jesus is Lord. O lalagariin. Ganyang kabrutal ang kamatayan ng mga Kristiyano under ng Roman Empire noong araw. Nakikinig po ba tayo? Natigil lang yung pag-torture na yan nung umupo na sa luklukan si Constantine at sabi, na-convert daw, ewan ko gano'n ka to. At pamula no, sabi niya, pamula ngayon, lahat na magiging religion ng lahat ng bansa, Christianity. Stop ang pagpatay sa mga Kristiyano. Pero dapat lahat, pati Muslim, ma-convert sa pagiging Kristiyano. Pag ayaw, patayin. Ayaw ng mga Muslim, bakit? Kasi ang church na tinayo ni Constantine, may mga ribulto. Yung kanyang dating gawin na pagsamba sa Diyos-Diyosan, inalis niya, pinalitan niya ng mga ribulto ni St. Peter, Paul, Jesus, Mary, paligid ng mga ribulto. Ayaw ng mga Muslim yan. Naku, naglabanan, madugo, patayan. So, ganyan na lang. Ikinwento ko lang yung gano'n tayo ka-faithful sa Panginoon. Nung sinabi ni Jesus, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, wala kayong life. Sa Kanya, wala kayong eternal life. Ang daming lumayo, ang daming nawala. Same with us today. So, testing lang yon. Pangalawa, merong dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, unless you eat my flesh and drink my blood, wala kayong buhay na walang hanggan. Ano yung ibig nang sabihin? No? Ngayon pupunta po tayo sa Bible at gusto kong buksan ninyo ang Biblia, John chapter 14, verse 20. Ito sabi ni Jesus, on that day, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Ano yun? Another na pahirapan na naman ito. Ano namang ibig sabihin ni Jesus ng napakalalim na salita? Sabi niya, sa araw na yon, makikilala ninyo na ako ay nasa Ama, sumasa Ama. I am in my Father. And you are in me, and I in you. At kayo ay nasa akin. Mababaw kasi pag tinagalog pero iparaphrase tayo. Malalaman nyo na ako ay nasa loob ng Ama at kayo ay nasa loob ko at ako naman nasa loob nyo. You in me and I in you. Hindi naman sinabing you with me and I'm with you. Hindi yun Pagka with, kasama lang. Pero sabi ni Jesus, you in me. Nasa loob na. And I in you. Si Jesus nasa loob natin. Paano yun? No? Paano, ano ibig sabihin noon? Napakalalim mga kapatid. Babalik tayo sa katotohanan ng covenant na binanggit natin noong last week. Diba, sabi ko, bibilisan ko na lang, ano yung covenant na pinapractice sa buong mundo?
sa mga tribes ng araw at sa mga kaharian ng araw. No? Yung covenant na yon ay covenant of oneness, covenant of unity, covenant of love, na wala sino man na makakasira noon. Pag may sumira doon, papatayin. Kamatayan ang kabayaran ng sisira sa covenant. Ano yung covenant na yun? In example ko sa inyo, let's say may 2 kaharian o 2 tribo, no? O isang tribo, na yung tribo na yun o kingdom na yun ay laging nilulusob ng mga warriors at kinukuha, kinikidnap ang mga mahal nila sa buhay, ang mga pananim, ari-ari ang kinukuha, binubuli sila. Wala silang magawa kasi hindi naman sila mga warriors. They are farmers. Laging ganon. So, mahirap yung buhay nila. Wala silang magawa. Hindi sila pwede lumaban, mamamatay sila. Kaya hayaan na lang nila yung mga mahal nila sa buhay ay kunin, mga asawa at mga anak nila, at mga hayupan at mga pananim nila, kawawa. They are weak tribe, farmers, walang alam sa pakikipagbaka. So time will come, itong mga ganito, mag-iisip silang paraan. Tayo ay gumawa ng covenant sa isang malakas na warrior tribes. Baka sakaling tatanggapin nila yung covenant na offer natin sa kanila, magiging one tribe tayo. So pag nakakita sila ng malakas, mga warriors na tribe, talagang makikipagbaka, mga warriors, at tinanggap ng chieftain yung offer na covenant, at ang offer, we will become blood brothers. One tribe. You can marry our daughters. And our men can marry your daughters. Pwede kayong pumuti ng aming pananim. Kung ano meron kami, come and get some of our blessings. Pero pag kami nangailangan, pwede rin kaming humingi sa inyo. Okay, fair yan. So merong mediator, tatay sa gitna, at kukuha sila ng wahing. At doon sa wahing, hihiwain nila yung braso nila, at ipapatak yung 2 dugo nila, kabila, hahaluin, and both of them will drink that cup of blood. Tandaan nyo sa Last Supper, sinabi ni Jesus, kainin nyo itong tinapay, this is my body. Now drink this cup. This is the cup of the new covenant. This is my blood. Bumabalik si Jesus doon sa practices ng mga anong araw about covenant. Pero after na ma-fulfill ni Jesus yung mission niya at nakagawa na siya ng covenant, we are now part of that covenant, new covenant or New Testament. Pinahinto na ng Diyos yung practices na ganyan. Mga pagans na lang ang gumagawa ng ganyang klaseng covenant. Yung hihiwain mo yung sarili mo. O kaya sa hita, pagtatalian yung hita. Pag ikakasal naman, marriage covenant, hihiwain sa ring finger. At lalagyan ng palbura para magsugat at magkaroon ng peklat na bilog sa ring finger. At yung asawa niya, ganun din. Yun ang palatandaan that we are covenant partners. Married sa bawat isa. Married sa bawat isa. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Till death do us part. Kung anong kayamanan ng lalaki, partakers yung babae. Kung anong meron babae, pag-aari din ng lalaki. They will become one. Bakit? Pumasok kasi sila sa covenant. Ganyan din yung panahon ng araw. So, both of these tribes will become one tribe. They become blood brothers. Kaya pag sinubukan ng mga bandido na lusubin yung weak tribe, eto na to the rescue yung blood brothers sila. They will destroy their enemies. Dahil sila ay blood brothers. Listen mga kapatid, ang Diyos nakipag-covenant sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng covenant at pinadaan niya kay Jesus.
Pinadaan niya kay Jesus ang covenant. Kasi hindi natin kayang gumawa ng covenant. Kaya nangyari, si Jesus, eto hindi matanggap ng Iglesia ni Cristo that Jesus is God, that Jesus is man. Hindi nila matanggap yan. Kaya nangyari, Jesus, as God, tandaan niyo mabuti ito, He represents the Father as God. Then as man, He represents mankind before the Father. Naging tao siya para i-represent tayo, ang bawat isa sa atin. Siya ay Diyos, bumaba, para i-represent niya ang Diyos. Kay Jesus nagsama for the first time ang Diyos at tao na kailanman hindi na maghihiwalay. Sa buong eternity, Jesus is called the God-man Christ Jesus. Hindi na niya iiwan yung pagiging tao na. Kaya tinindihan niya ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, tuwan-tuwa sa talatang yon, tsaka INC. Kita nyo na, ang liwanag niyan, tao si Kristo. Sino man nagsabing hindi tao? Ako nga naniniwala rin tao si Kristo. Dahil kung hindi ko paniniwalaan na tao si Kristo, wala akong kaligtasan. Pero, the difference is, naniniwala akong Diyos si Kristo. God who became a man. Ang problem sa inyo, you only believe that Jesus Christ is just a human being, but not God. Listen, mga JW at INC, wala kayong buhay na walang hanggan, sapagkat ang Bible mismo nagsabi, unless na ipahayag mo that Jesus Christ is Lord, at manampalataya ka siya'y namatay at muling nabuhay, wala kang buhay na walang hanggan. Pag sinali natin yung salitang Lord sa Hebrew, confess that Jesus is Yahweh, you have eternal life. At kinote yan sa book of Joel, na those who will call upon the name of Yahweh will be saved. At nandoon yung, if you will confess that Jesus is Yahweh, you will be saved. Ibig sabihin, unless na kayo manampalataya, ipahayag mo na si Jesus iyong Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya lahat ng ampanampalataya, si Jesus tao lang, walang salvation. Kawawa sila. Hindi nila mag-gets yan. Hirap na hirap sila intindihin yan. No? At baligtad, ang tawag sa atin, tayo daw yung kulto, sila yung totoo. Sabi ko sa INC, nakadebate ko. Okay. Magpapakitaan na lang tayong talata. Magpapakita ko sa inyo ng talata, direct from the Bible, na sinasabi that Jesus Christ is God. Naku, ang dami. Ngayon, my challenge is this. Magpakita rin kayo na sinabi sa Bible that Jesus Christ is not God. Unfair daw yun. Abay, sabi ko, nasa Bible pagpapakita ko ng maraming talata na nagsasabing Jesus Christ is God. Ngayon, magpakita kayo sa Bible na sinasabing Jesus Christ is not God. Ang kaya lang nila ipakita, Jesus Christ is a man. Pero yung Jesus Christ is not God, wala silang makikita kahit 1,000 taon na basahin nila ang Bible. Wala. Bakit? Kasi hindi naman ganon. Si Jesus talagang God. Siya nga yung Yahweh sa Old Testament Kung tawagin niya ng mga Bible scholars, the pre-incarnated Christ, before He became a man, kumikilos na si Jesus sa Old Testament, sa Old Covenant. Sinugo siya ng Ama doon, kasama ang Holy Spirit. No?
At tayo nga ang continuation ng Old Covenant, pinalitan niya, na-obsolete ang Old Covenant, gumawa pa ngayon New Covenant. And under that New Covenant, may sonship. Nagiging anak ng Diyos under the New Covenant, tayo yon. Under the Old Covenant, walang sonship. The Jews, Israel, is called the servants of God. We, under the New Covenant, is called the sons of God. Nakikinig po ba tayo? Or children of God. And if children of God, Romans 8:17, we became joint heir together with Christ. Lahat ng minana ni Jesus, when He became a man, when He resurrected from the dead, lahat ng minana niya sa Ama, itinaturn over, pinapamana sa atin. Even His very own throne, pinapamana sa atin. Sabi niya, ang sino mo magtagumpay hanggang wakas, uupo, nakasama ko sa aking trono. Aba, ibig sabihin nun, will become king. Magiging hari tayo. And we will reign with Him forever. Okay. Ngayon, sabi dito, malalaman nyo, i-reveal niya, that, sabi niya, you are in me, and I in you. Paano yun? Sinabi rin ni Jesus yan eh. Tingnan natin sa John chapter 15. John chapter 15. Ito, verse 4. Remain, or yung word na abide, manahan, manahan, abide or remain. Remain in me, manahan kayo sa akin, and I will remain in you, at ako'y mananahan sa inyo. Paano yun? Kanina, you are in me, I am in you. Ngayon naman, manahan kayo sa akin, at ako'y mananahan sa inyo. Hindi siya sinabing, be with me, and I will be with you. Pag gagawin, kasama mo lang. Pero siya sabi ni Jesus, yung word na in, nasa loob. Mananahan tayo sa loob niya. At siya mananahan sa loob natin. See? Parang ganito. Ito tayo, ito si Jesus, binuhos ko, nasa loob yung tubig. Tayo, nasa loob ni Jesus. Ito si Jesus, ito tayo, si Jesus, nasa loob natin. Naintindihan niyo po ba ako? Anong point ni Jesus? Ay, sorry. Sino po dito ang nagkakape sa umaga? Sino dito ang nagkakape, nilalagyan niya ng milk or creamer? Sino ang purong kape lang? Solo yun, puro. Sino yung may kasama nagkakape na gusto yung may gatas? Alin ang masarap? Yung purong kape, yung may gatas. Yung pabor sa gatas, siyempre, sasabihin yung gatas. Ang punto ko ito, once nasalinan mo, may kanya-kanyang identity yan. Kape, black, gatas or creamer, white. Once na sinalin mo yung cream, yung milk sa kape, nawawala na yung personal identity ng milk, napapasama na sa kape. Nakikinig po ba tayo? Nagiging bahagi siya ng kape. Same with this. Ito yung milk. No? Samahan mo yung milk, isang basong milk, ng kape.
Yung kape na may sariling identity, mawawala ng sariling identity, mapapasama siya sa milk. Mula ngayon, wala na siya sariling identity, humalo na siya sa milk. Coffee with milk na siya or milk with coffee. Wala nang identity. Nung tayo ay napasama sa katawan ni Kristo, wala na po yung dati nating identity. Nakikinig po ba tayo? Wala na. Wala na yung pagiging mataray mo. Yung pagiging mahilig ka sa marites, wala na. Yung identity mo na palamura, wala na. Kung ikaw na may lalaki, yung pagiging mataroy mo, wala na. Ay, yung pagiging babaero mo, wala na rin. Wala na yung former na identity mo. Bakit? Isinama ka na sa katawan ni Kristo. You became one with Christ. Nasa loob tayo ng katawan ni Kristo. We are now the body of Christ. Kaya nga, we are saved. Tayo mga iniligtas sa pamamagitan because we are in the body of Christ. Colossians 1:18. And Jesus is the head of the body. Colossians 1:18. Sino naniniwala si Jesus anointed by God? Bakit siya inanoint? Ay siya Diyos. Kailan siya inanoint? Kailan? Nung siya'y naging tao. Hindi niya kailangan ng anointing nung siya ay Diyos. Pero when He became a man, kailangan niya na siya'y i-anoint ng Diyos. Bakit? Bakit personal na kailangan niya? Hindi. Kailangan i-anoint siya ng Diyos para yung anointing maipasa sa atin. Kapag ang tubig na ito, kunyari langis ito, pag binuhos ko sa akin, mapupuno ang ulo ko ng langis. Saan babagsak yun? Sa katawan. Every part of my body, magagapangan ng langis na binuhos ko galing sa ulo. Pero kung wala yung ulo, hindi i-anoint. And because the body is part of the head is part of the body, connected tayo kay Christ, connected si Christ sa atin, nung si Jesus ay in-anoint, yung anointing ni Jesus ay siya ring anointing na dumaloy sa atin. We have the anointing of Jesus Christ. Naintindihan niyo po ba ako? Lahat ng nakay Kristo, napapunta rin sa atin. Yung authority niya, as Son of God, pinasa sa atin. By using His name, by calling upon His name, gagamitin natin yung authority niya, at yun ang gusto niya, to use His authority. That the body of Christ might use His authority and power to destroy the devil, to destroy the works of the devil. Kaya huwag kayo matatakot sa demonyo o kay Satanas o sa lahat ng pagsubok. Bakit? Sapat yung anointing ng Diyos na bumuhos kay Jesus na ipinasa sa katawan. I am part of His body. Si Brother Nick, part of the body of Christ. Bawat isa atin part of His body. Kaya lahat tayo anointed by God. 1 John chapter 2, verse 20 and 27. We have the anointing of Jesus. And if we have the anointing of Jesus, we also have the power of Jesus to destroy the enemies. Yun din lang why Jesus was anointed by God. Ang INC at JW, hindi niya mag-gets. Kita mo, pinahiran si Jesus. Sino nagpahid? Ang Diyos. Sinong pinahiran? Ang taong si Jesus. Diyos ba siya? Bakit siya pinahiran ng anointing kung siya ay Diyos? Hindi nila maintindihan yon. Bakit? Wala silang revelation from the Holy Spirit. Bakit wala silang revelation from the Holy Spirit? Because they are rejecting the Holy Spirit. They don't believe that the Holy Spirit is God. The third person of the Godhead. Hindi sila naniniwala. Kaya iniiwan sila ng Holy Spirit. Wala silang revelation from the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, pag binalik yung John chapter 14 verse 20,
marirealize nyo, marirevealed sa inyo that you in me and I in you. Okay. Puntahan natin yung sinabi ni Jesus. Mababasa ito sa John chapter 6 verse 53 hanggang 58, verse 60 hanggang 69. Hindi ko nabubuksan. Ito ang sabi ni Jesus. Maliban na kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. Napakalalim sinabi niya. Para maintindihan natin, isa-isahin natin yung ibig niyang sabihin sa kanyang mga salita. Yung salitang kain, eat, unless you eat my flesh. Sino po dito ang kumakain ng manok, fried chicken? Okay. Yung manok, hindi yan likas na luto na bumulaga na fried chicken na. May proseso yan. Huhulihin yan sa kulungan, no? Tapos, papatayin, aalisan ng balahibo, no? Papakuluan, tatanggal yung mga balahibo, lilinisin, then gagayatin, aalisin yung mga laman loob, then saka ipiprito. Sa Max Restaurant, napanood ko minsan yung pagluluto niyan, binababa dyan, sabi yung dati manager doon, pastor, ang tagal na nakamarinate dyan. Ano ang ingredients nung pinagmarinate dyan, pinagbabaran? Pastor, walang nakakalam. Secret. Pamilya lang ng Max ang nakakalam. Tama yun. Ang ginagawa ko, pag uwi ko, yung pinagbabaran, binibili ko. At pinaglulutuan ko sa bahay, di naka-Max din ako sa bahay. Binibili daw niya yung gamit ng pinagbabaran. Ang tagal niya nakababad. Pagkatapos, napanood ko, sandali lang, pinakuluan niya doon sa pinagbabaran. Kaya malambot. Sandali lang, kita ko, almost 3 minutes lang yata yun. May mahabang panglagay ng manok at inilagay sa malaking talwasi. 1, 2, 3. Almost 3 minutes lang yata. Iniahon, luto na. Malambot kasi matagal na binabad at pinakuluan. Pero sandali lang yung pagpiprito. Ang lakas ng sigay. Ngayon, pag kinain mo yon, yung manok, mawawala na yung identity. At yung sustansya ng manok, pag kinain mo, pupunta sa mga system ng iyong katawan. Kapag kayo manok, or let's say baboy, at yung manok o baboy ay namatay na, at tumagal ng ilang oras, iba na ang amoy, niluto mo pa rin, kinain mo pa rin, miya-miya, pwede sumakit ang tiyan mo. At pwede ka magkasakit. Pwede ka rin magkandasuka. At gusto ng system ng katawan ni iluwa yung nakaka-poison, yung poison food na nakain mo dahil may bakterya na. Ano ang pagkain na isinusuka? Yung ayaw tanggapin ng katawan. Sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3, verse 16, you are not hot nor cold, you are lukewarm. Malahininga ka. Malahininga, compromiser ka, lagi ka nasa gitna. Naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka kay Satanas. Holy ka, then gumagawa ka rin uli ng kasalanan. Nasa gitna ka, you're lukewarm. Then I will vomit you, isusuka kita. Sabi ng Panginoon. That is rejection. Ang isinusuka, yung pagkain na hindi maganda. Bulok, nakakalason, may sira, yun ang sinusuka, ayaw tanggapin ng katawan. Nakiintindihan niyo po ba ako? Kaya sumusuka, ayaw tanggapin ng katawan. Kaya mananampalataya na malahininga, karnal, hindi rin tatanggapin ni Jesus.
para kang bulok na manok na delikado ang kainin, kinain pa. Kaya rejected ka ng katawan. Nung sabihin ni Jesus, maliban na kainin nyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, ang ibig sabihin ay ganito. Kainin siya sa pananampalataya. Meaning, believe and receive Jesus in your heart. Papasukin mo siya sa iyong puso. Sampalatayanan mo siya at tanggapin sa iyong buhay. Lahat-lahat, buong buhay mo, tanggapin mo siya. Ng buong puso mo. Huwag kang magtitira ng kaunti na hindi mo tinanggap. Kailangan buong buo, papasukin mo si Jesus sa buhay mo. In every areas of your life, kailangan si Jesus ang maghari at mag-control. Let's say maraming pintuan sa bahay. Ito ay door of sports, door ng trabaho, door ng barkada, pintuan ng pamilya, pintuan ng sarili mo, nag-iisa ka. Lahat ng pintuan na yon bukas. Come, Lord Jesus, enter into my rooms. Pagdating, gusto ko dito pumasok sa isang solo. Lord, ako lang ang nandyan. Wala dyan yung misis ko, wala yung mga anak ko, solo ko. Yan ang gusto kong pasukin. Lord, please, wag dito. You can enter in any rooms, but not this room, Lord. No, wag this room. Ba't ayaw mo akong papasukin sa kwarto niya? Sabi mo, solo ka lang dyan. Wala dyan misis mo, wala dyan mga anak mo, wala ang churchmate mo dyan. Kasi ayoko, Lord bakit? Kasi nandito po yung babae ko. Nandito yung pambababae ko. Nandito yung aking pagsusugal at pagsasyamu na walang nakakaalam. Kahit kapatiran, kahit asawa ko, hindi alam. Please, huwag kang papasok dito. Yan ang gusto kong pasukin. In every room of your life, ako na naghahari. Except for that one room na kailangan isuko mo sa akin. Unless na isuko mo ang isang kwartong yan, wala kang buhay na walang hanggan. Yun ang sinabi ni Jesus. In every areas of our lives, siya dapat ang maghari. Buong buo, tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Kakainin natin siya sa pananampalataya. Paano natin makakain si Jesus sa pananampalataya? Number 1, sa pagsampalataya. Number 2, sa pamagitan ng ipamumuhay natin, susundin natin ang mga utos niya. Nakikinig po ba tayo? At kung magkagayon, pumasok si Jesus sa loob natin. Yun ang sinabi ni Jesus, I in you. Paano mangyayari yung sinabi, I in you, and you in me? Balikan natin yung sinabi sa John chapter 14, verse 20. Ano sabi dito? Teka muna. Mali po yung verse ko. Ito, sabi ni Jesus. John 14, verse 20. On that day you will know that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Paano mangyayari yun? Jesus in me, and I in you. Ito ang paraan. The one, verse 1. Verse 21, the one who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will reveal myself to him. Ano ang dapat gawin para maranasan natin na si Kristo nananahan sa atin at tayo nananahan kay Kristo? Anong dapat natin gawin?
sabi dito, keep His word. Meaning, to obey His word. Sino man sumusunod, tagatupad ng aking salita, yan yung tunay kong disciple. Yan kasi yung umiibig sa akin. At kung siya yung umiibig sa akin because he's obeying my word, my command, I will love him. The Father will love him, and I will love him. And I will reveal myself to you. Sinong gustong pagpakahayagan ng Panginoon? Bakit may Kristiyano pag nagbasa ng Bible may revelation? May Kristiyano pag nagbasa ng Bible, nabasa lang ng Bible. Bakit may Kristiyano pag nagbasa ng Bible, na-express niya kung anong nilalaman at merong buhay na revelation na naisishare siya. Merong Kristiyano, kahit ilang basa, wala. Walang revelation. Ang difference sa ito. Kasi yung Kristiyano na may revelation ni Jesus, yun yung sumusunod sa Kanya. Sinong gusto ng revelation, manifestation ni Jesus? Obey Him. Tingnan nyo sa verse 23 ang sabi, inulit ni Jesus. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will follow my word, meaning he will obey my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Ang sino mang umibig sa akin, yung sumusunod sa akin salita. At ang sumusunod sa akin salita, siya yung iibigin ng Ama. At kung magkagayon, iibigin ko rin siya. At kung magkagayon, ako at ang Ama, kaming dalawa, both of us will dwell in Him. Mananahan kami sa loob niya. Sino sumusunod sa salita ng Panginoon? Ang Ama at si Jesus nananahan sa inyo. Sino ang born again dito? Ang Holy Spirit nananahan sa inyo. So, in conclusion, the Father, Jesus, and the Holy Spirit dwells in us. We have the God who created the whole universe into existence dwelling in us. Pag ako'y naglalakad din ang God the Father, si Jesus at ang Holy Spirit. Pag ako'y pumunta dito, kasama ko ang Father, Jesus, and the Holy Spirit. Pag ako'y nagsalita sa pulpit, nagsasalita ang Ama, si Jesus, at ang Holy Spirit using my mouth. Why? Because the Father, Jesus, and the Holy Spirit dwells in me. Bakit? Because I'm obeying His word. And by obeying His word, I am following Jesus. And by following Jesus, I remain in Him. And He will remain in me. Nakikinig po ba tayo? Bihira akong gawin to, pero one time ko lang nagawa. Sa pagkakasal ko. Minsan lang may nagpakasal, natipuhan kong gawin to. Kung tawagin ay salt covenant. Salt covenant. One time in-apply ko ito sa ikinasal ko. Hindi ko matanda ko sino ikinasal ko. Sa salt covenant, ginagawa yan ng dalawang friends, magkakainan sila ng salt. Siyempre, konti lang. Then, yung salt mo yan, didibad yan, yung salt nung isa, ibubuhos sa isang container. Yung salt nung isa, ibubuhos sa isang container. Ginawa ko yan, nung minsan nagkasal ako, natipuhan ko lang. Pinasalin ko, o yung lalaki, yung groom, isalin mo dito sa isang container. Yung salt mo, this is a salt covenant sa marriage. Yung salt mo, bride, isalin mo rin sa isang container. Nung sinalin, kinalog ko. Okay, kunin nyo na yung sarili nyong salt. Kunin mo yung sarili mong salt. Ikaw, kunin mo rin. Imposible. Bakit? Lahat yung salt ng lalaki at babae, but mingle together, hindi mo ma-identify kung alin doon yung salt niya at salt niya. Hindi mo na mapipili, alin dito ang salt ko. Naghalo na eh. Pag nagtimpla ka ng kape, nilagyan mo ng creamer, hindi mo na maiihiwalay forever yung creamer. Forever kasama na yun ng kape. Yung kape, hindi na yung sarili niyang identity na purong kape. May halo na, may kasama na siya.
Yung milk, hindi na rin sarili niyang identity. May kasama na siya, yung coffee. Coffee with cream or with milk. Si Jesus, noong ating pinapasok sa buhay natin, sa pananampalataya, kinain natin kanyang laman, ininom natin kanyang dugo. Ibig sabihin, we partake of His bread and drink His cup of grape juice, represents His blood. Naging covenant partner tayo ng Diyos, ni Jesus. At si Jesus, nagpasimulang manahan sa loob natin. At tayo ngayon, nasa loob ng katawan ni Kristo, under God's mighty protection. And through this covenant, as long that you are faithful to God, you belong to Jesus. At sinabi ni Paul sa Romans chapter 8, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahirapan ng buhay, ang mga pagsubok ba, sufferings, kamatayan, tabak, kagutuman ba? No. Sa lahat ng mga bagay nito, we are more than conquerors. Why? Because we are now part of the body of the Lord Jesus Christ. We are in Him and He in us. Amen. At sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, siyang nakipag-isa kay Kristo sa Panginoon. He who is one with the Lord is one spirit with Him. Jesus at tayo became one, mingled together. Si Jesus nasa loob ko at ako nasa loob ni Jesus. I am covered by the presence of Christ and Christ dwells in me. Ganon din sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, si Kristo nananahan sa iyo at ikaw nananahan kay Kristo. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, pag kinain natin sa pananampalataya, yung pagkain, pag pumasok sa katawan, kung ano sustansya ng katawan, magiging part of your person, of your being. Gusto ni Jesus, si Jesus, maging part of our being, pagkatao natin, na sa pagsasalita, pagkilos, isip, salita, gawa, becomes like Christ. Gusto niya magkaroon tayo ng Christ-likeness. Kasi si Jesus pumasok na sa buhay natin. Amen po ba? At ganun din, gusto ni Jesus para tayong mga pagkain na kinain niya. Na kailangan sa loob ng katawan natin, yung pagkain kinain natin, madigest. At yung, anong tawag doon sa acid? Gas, yung tumutulong ng pagkain. I think gastric juice. Yun yung tumutulong sa pagkain. It represents the Holy Spirit that will form our character into Christ-like character. Kaya pag kinain natin pagkain, kumain tayo ng McDo chicken, yung chicken, wala niya identity niya, dinigest sa loob natin. Gusto ni Jesus, parang ganun tayo. Na nung tayo tinanggap niya sa kanyang katawan, kailangan ma-digest yung ating pagkatao and we will become like Him. Kailangan ma-digest. Yun ang gusto ni Christ, ma-digest. Lahat tayo, ibig sabihin, ma-form tayo, mahulma tayo, nakahawig niya, maging part tayo ng kanyang sarili, ng kanyang katawan. Kung ano si Jesus, maging ganun tayo. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 17, as He is, so are we in this world. Kung ano si Jesus, ganun tayo sa mundong ito. Sabi ni Paul, mga kapatid, be ye imitators of me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako. Gaya ko naman, naginaya ko si Kristo. Yun ang gusto ng Panginoon.
to become like Jesus. Paano kung ayaw mo magpa-digest? Ayoko, gastric juice, ayoko, wag mo akong pakialaman. Nasa loob ka na. Kunyari, yung manok, yung gastric juice, tinutunaw ka, wag mo akong pakialaman. Ayoko matunaw. Hindi, kailangan matunaw ka. Magiging part ka ni Pastor Jun. Ayoko. At nagwawala sa loob, ayoko. Finally, after ilang minutes, isusuka siya ng system ng katawan. Bakit? Anong tawag doon? Yung na-impatyo. Ano yung na-impatyo? Naku, naranasan ko po yan. No, ako'y freshman college sa UST. Nag-iisa ako sa room ko, lungkot na lungkot ako. Dinalaw ako ng parents ko, tuwa ako, gabi. Umalis ka agad sila. Nung gabi yun, nagdala ng Max Fried Chicken. Isang buo. Tuwan-tuwa ako. Nung araw, pag binuksan mo yung Max Fried Chicken, humahalimuyak. Napansin nyo? Ay, hindi ko sinisira ng Max. Ang comment ko lang, iba yung Max noon, iba yung ngayon. Something is missing. Yun lang ang comment ko. Something is missing sa ingredients. Pagbukas mong gano'n, sa papel na parang yung brown na paper, parang sa Manila paper ba, mayroong logo ng manok, rooster. Pag binuksan mo, humahalimuyak, ang bango. Unique yung Max Fried Chicken. Sabi ko sa inyo, kinain ko yung isang buo eh. Nako, madaling araw, bumukol sa tiyan ko. Hindi ako mapalagay, akala ko mamamatay na ako. Ayaw maalis sa tiyan ko, nakabukol. No? Hindi naman ako mapa-EBS. Okay, kung mapa-EBS ako, di wala na. Hindi naman ako mapasuka. At sakit ng tiyan ko, namimilipit ako madaling araw. Akala ko mamamatay na ako. Then finally, sa sobrang sakit, nakatulog ako, pagising ko, umaga na. Yung nakabukol sa tiyan ko na matigas, na ayaw ma-digest, finally, bumigay sa gastric juice, natunaw. Kaya, nawala na akong problem. Kung hindi natunaw yun, at nagpatuloy, maya-maya isusuka ko yun. Bakit? Na-impatyo ako. Ganyan ang mangyayari sa mga Kristiyano na ayaw magpa-digest, ayaw magpahulma sa Holy Spirit. One of these days, sabi ni Jesus, I will spew you, I will vomit you out of my mouth. Huwag naman mangyari sa atin yun. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin, Panginoon, sa kanyang kabutihan. Tas natin ating kamay sa Panginoon. Sabihin natin, this hand is the hand of Jesus. Hawakan niyo yung paa niyo, hita. Sabihin niyo, this leg is the legs of Jesus. Umupo kayo. Hawakan niyo yung paa niyo, This feet is the feet of Jesus. This body is the body of Jesus. This mouth is the mouth of Jesus. These hands, tingnan niyo kami, is the hands of Jesus. Use me, Lord, for your glory. Then ihawak mo sa tabi ng silya. Itulak niyo yung katawan niyo, uuwi na tayo. Itulak niyo, uuwi na tayo. Palakpakan natin yung Panginoon for His goodness. Everybody shout, hallelujah! Thank you, Jesus! Panginoon, marami po salamat sa tanghali nito, sa revelation knowledge na pinagkaloob mo sa amin. At Panginoon, gaya po lang aming panalangin, use us, Lord, for your glory. Use us, O God. Use us, Lord. Use us, Lord. At Panginoon, yung mga nasa live stream, Panginoon, kung hindi pa sila malampalataya, isuko nila ang kalang buhay sa iyo. Kaibigan, sampalatayan mo si Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso at magsisi ka sa iyong kasalanan. Receive Jesus and believe Him. Receive Him to be your Lord, your God, and your Savior. At sasabihin ko sa iyo,
Sabi ng salita ng Panginoon, you will live forever together with Christ. Sa buong eternity, mabubuhay ka. Kasama ang Diyos na nagbibigay buhay. At pag-asang tunay, o sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Pakistan iyong pag-ibig, Jesus, we love you, Lord. Panginoon, kailanman di ko magpapalik. For the last time, of the Lord Jesus Christ, and may the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. Mamaya, mga kalalakihan, balik tayo 2 o'clock. Ano? Anniversary ng MOJ. Meron tayong guest speaker. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all. This is my desire.